ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ilan pang sako nakita ng technical divers ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, rider, kritikal, matapos maaksidente dahil sa biglang tumawid na aso sa Abukay, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men, bigo kontra Thailand sa CV League. At sa Showbiz Spotted, cast ng global dance phenomenon na Burn the Floor, magpapasiklab sa bansa hanggang July 13. Nag-iisang Pinoy sa lineup, proud na magtanghal sa home country. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umarangkada na ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabongero na di umano'y itinapon sa lawa ng Taal. At sa pagsisid ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, natagpuan nilang ilang kahina-hinalang sako. Ang mga pinakahuling balita ihatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Dito sa lawa ng Taal para sa paghanap sa mga labi ng missing sabongero. Daang sa testya ni Don Patidongan o ni alias Totoy dito awa itinapon yung mga bangkay ng sabong. Hindi pa nare-retrieve ang naispatang mga sako na hindi pa nila kinukumpirma kung ilan. Sa pagkuha para technical site assessment naman kahapon, una nang na-recover yung nakasakong mga sunog na buto sa gilid ng lawa ng Taal. Sa salang tingat po, na rin malaman po. Maraming salamat, Giselle. Babalikan ka namin. Medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa ating signal. Babalik po tayo. Kasado namang magpatupad ng 49 centavo kada kilowatt hour na taas singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Paliwanag ng Meralco, ilan sa mga nakaapekto rito ang paggalaw sa generation charges maging ang palitan ng piso na pumapabor sa dolyar. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Magtataas ng singil ang Manila Electric Company ngayong buwan ng Hulyo. Anunsyo na Meralco, magpapatupad ang kumpanya ng 49 sentimos sa dagdag singil sa kada kilowatt hour. Katumbas ito ng 98 pesos sa dagdag sa bill ng mga pangkaraniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Paliwanag ni Meralco spokesperson Josel Dariaga, dulot ito ng nagtaas ding generation at transmission charges. Partikular na nag-reflect sa singil ay ang paghina ng piso kontra sa dolyar, lalo't mayorya umano sa energy sources ng Meralco ay dollar-denominated. Naramdaman din umano ang 12 araw na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na nagpamahal naman sa pamdaigdigang krudo. Pero sa kabila ng ceasefire sa Middle East, sinabi ni Zed Dariaga na hindi pa rin masabi ng Meralco kung may dapat bang asahang ginhawa ang mga consumer sa susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang report ni Giselle Ricafort ukol nga sa pag-aarangkada ng search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabongero. Giselle, go ahead. Miss Kay, may nakitang ilang sako ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid dito sa lawa ng Taal para sa paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros. Matatandaang sa testimonya ni Don Patidongan o alias Totoy, dito umano sa lawa itinapon ang mga bangkay ng sabongeros. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi pa nare-retrieve
ang mga naispata ng mga sako na hindi pa nila kinukumpirma kung ilan. Sa pagkuha mamaya, sinabi ng PCG na kailangan daw ng presensya ng soko para kumpirmahin kung ano ang laman. Sa technical site assessment kahapon, una nang na-recover ang nakasakong mga sunog na buto sa gilid ng lawa ng Taal. Sasalang pa yan sa DNA testing at forensic examination para na rin malaman kung sa tao nga ba o kung may kaugnayan sa missing sa Bungeros. 2:00 mamayang hapon, inaasahan naman na mabibigay ng pahayag itong si Commodore Jeronimo Tobilla, ang commander ng Coast Guard District Southern Tagalog. Eksakto 7:45 kanina na magsimula yung search at retrieval operation at umahon yung mga PCG diver kaninang 9:20 AM. Hinati sila sa 3 team na binubuo ng 7 hanggang 8 diver na sumisid sa 3 magkakaibang search area dito sa lawa ng Taal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Usad pagong na trapiko ang namerwisyo sa mga motorista sa Roxas Boulevard kasunod ng aberya sa Manila South Harbor mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ang sangkot na port company pinagpapaliwanag na ng Philippine Ports Authority o PPA kaugnay ng insidente. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. Matinding traffic at pila ng mga truck ang naranasan sa Roxas Boulevard dahil sa nangyaring aberya sa sistema ng in-gates ng Asian Terminal Incorporated sa Manila South Harbor na nagsimula 8:00 kagabi hanggang kanilang madaling araw. Sa panayam ng DZRH News kay Jay Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority, sinabi nito na ipinagpapaliwanag na nila ang ATI dahil sa nangyaring aberya. Ayon kay Santiago, kaninang 2:00 ng madaling araw bumalik sa normal ang operasyon ang Manila South Harbor kung kaya't umuusad na ang traffic sa Roxas Boulevard. Ang SO po natin dyan, kapag may ganyang system failure po, no? Or system glitch, dapat po ay nag-i-issue sila ng public advisory po doon sa mga port users natin. Through social media po, or may contact naman po sila dyan. Meron silang communication system dyan with their port users. Ano? Hindi po yun nangyari kagabi. At ang ano din nga po natin, right after pagbalik ko po sa Manila, ay mamaya or hanggang sa Lunes po ay pinapatawag ko po yung Asian Terminals at malaman kapag nagkaka-system glitch na ganyan, dapat po meron silang continuity plan. Ayon kay Santiago, kinakailangan magkaroon ng maayos sistema ang terminal operator upang kung sakali mang magkaroon ng aberya ay maiiwasan ang pagkaantala ng mga babiyahe at dapat lamang magkaroon ng backup plan na manual kung sakali mang magkaproblema sa kanilang system online. Kinakailangan umanong mag-double time ngayon ng ATI at dapat ma-resolve ang problema para maproseso lahat ng mga nakaschedule na babiyahe ngayong araw at para maiwasan pang maapektuhan ang mga nakaschedule sa mga susunod na araw. Sa datos ng PPA, umaabot sa 5,000 na trucks araw-araw ang dumadaan sa South Harbor. Basta ang sabi ko po sa kanila, kailangan mag-double time po ngayon. At kailangan especially ngayong araw na to po, kailangan maproseso lahat ng mga nakaschedule ngayon dahil kung hindi po nila maayos yan, magsa-slide po yung scheduling na yan sa susunod na mga araw. So kailangan ma-resolve po nila yung delay po today. Paalala ng PPA, inaasahan pa rin ang bahagyang delay sa transaksyon ngayong araw at walang ipapataw na no-show o late penalties sa mga truck na may booking sa tab sa panahon ng naturang aberya. Para sa MBC TV Network News, ito si Winaprel Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, humarap na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves sa kanyang virtual arraignment kaugnay ng kasong terrorism financing sa Quezon City Regional Trial Court. Pero ang kanyang naging tugon, katahimikan. Narito ang ulat ni Val Gonzales. Tumangging maghain ng plea si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa kinakaharap nitong kaso sa Quezon City Regional Trial Court, Brat 17. Ang pagbasa ng sakdal kay Teves ay sa pamamagitan ng online at walang physical presence sa korte ang dating mambabatas. May kinalaman ang kaso ni Teves sa QCRTC tungkol sa paglabag umano nito sa Republic Act 10168
o ang Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Dahil dito'y otomatikong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para kay Tevez. Samantala, itinakda naman ng korte ang pre-trial kay Tevez sa darating na buwan ng Agosto. Matatandaang hindi rin naghain ng plea si Tevez sa iba pa nitong mga kinakaharap na kaso gaya ng multiple murder at illegal possessions of firearm. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news naman sa mga motorista matapos ang magkasunod na rollback, namumuro ang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtahay ng Department of Energy, higit o mas mababa pa sa 50 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina habang piso sa diesel. Posible naman na mas mataas o hindi bababa sa piso ang taas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, bunsod ito ng inaasahang pagbaba sa oil production ng Amerika at naging pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa mundo ng volleyball, bigo ang Alas Pilipinas Men na magpatuloy ang kanilang momentum sa CV League matapos matalo kontra Thailand sa ikalawang araw ng torneo. Ang naging laro, tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nabigo ang Alas Pilipinas Men kontra Thailand sa 3 sets sa ikalawang araw ng 2025 Men's V-League. Hindi nagtuloy-tuloy ang momentum ng national team mula sa kanilang panalo kontra Vietnam noong Miyerkules, kung saan nagwagi sila sa straight sets. Muling binigo ng Thais ang Pilipinas na kanilang tinalo rin sa AVC Nations Cup ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Muntik nang makabawi ang Pilipinas sa set 3 matapos mauna sa 24-22, ngunit nagpakita ng lakas ang Thailand sa pamamagitan ng 4-0 rally dahil sa service error ng Alas at sunod-sunod na opensa ng kalaban. Bumaba sa 1-1 ang win-loss record ng host nation habang nananatiling undefeated ang Thailand sa 2-0. Nanguna si Mikael Obudin para sa Pilipinas na may 11 points mula sa 10 attacks at isang block, habang may 10 puntos naman si Leo Ordiales na binubuo ng 8 opensa, isang block at isang ace. Magpapahinga ang Pilipinas sa Biyernes at muling babalik sa Sabado para harapin naman ang Cambodia. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na Pangulong Bongbong Marcos muling lilipad patungong Amerika. Sa MBC TV Global, dating South Korean President Yoon Suk-yeol muling inaresto. At sa Showbiz Spotted, cast ng global dance phenomenon Burn the Floor magpapasiklab sa bansa hanggang July 13. Nag-iisang Pinoy sa lineup, proud na magtanghal sa home country. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kasado ng lumipad pa Estados Unidos si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-20 ng Hulyo. Ito ang kinumpirma mismo ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang mga detalye ihahatid live mula sa Malacanang ni Leth Narciso. Miss Leth. Biyaheng Amerika muna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Sa press briefing, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ang US trip ng Pangulo sa July 20 hanggang 22. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagbibigay ng iba pang impormasyon tungkol dito dahil isinasapinal pa daw ang mga detalye. Unang kinumpirma ni US Secretary of State Marco Rubio sa sidelines ng ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting sa Malaysia ang tungkol sa biyahe ni PBBM sa Estados Unidos. Kapag natuloy, ito ang unang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Donald Trump mula nang maupo ang US President. Matatanda ang nagkausap sa telepono ang Pangulo at si Trump noong Nobyembre nang tawagan ito ni Marcos para batiin sa kanyang panalo sa eleksyon. Dito binanggit ng Presidente ang plano niyang pagbisita sa US para talakayin ang lalo pang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi rin ito ang ilan sa mga nais niyang pag-usapan, kabilang ang mga isyong may kinalaman sa kalakalan,
depensa, seguridad at ang bagong immigration policy ni Trump. Sa ngayon ay mainit ring usapin ang ipinataw na 20% reciprocal tariff ng Amerika sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Live mula sa Malacanang, Miss Let Narciso. Samantala, mararamdaman din ng mga minimum wage earners sa labas ng National Capital Region o NCR ang aumento sa sahod. Ay kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, 5 regional wages and regulatory boards ang nagsimula ng i-review ang susunod na wage hike sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Gate ni Laguesma, susundan ito ng iba pang mga rehiyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pag-aralan ang regional minimum wage rates sa loob lamang ng 60 araw matapos ang pinakahuling wage order ng bawat rehiyon. Sa atin pong ulat panahon, malakas pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Maganda sa banta ng katamtaman hanggang sa malalakas na pabugso-bugsong ulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island, Palawan at Negros Occidental. Inaasahang magpapaulan din ito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Kasama rin ang extreme northern Luzon na lalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao. Magdudulot din ito ng bahagyang mataas na alon sa mga baybaying sakop ng Western Luzon. Habang may 2 low pressure area pa rin na binabantayan sa kanluran at silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtaya ng Pag-asa, pareho itong hindi nakikitang papasok ng PAR at inaasahang lilihis palayo ng bansa. Ngayong weekend dito sa Metro Manila, bahagyang kakalma ang panahon pero magpapatuloy pa rin ang mga ulang dala ng habagat. Madalas suotin, may iba't ibang forma at paboritong i-mix and match. Pero bihira kung linisin. Walang iba kundi pantalon. Alamin na des, pantalon, ilang beses pwedeng suotin bago labhan. Pwedeng suotin ng 3 hanggang 10 ulit ang isang denim pants. Bago ito kailangan labhan, depende sa aktibidad at sa uri ng tela. Yes, tama kayo ng dinig dahil yan po ay ayon mismo sa mga eksperto. Kung ikaw ay magdamag na nasa loob ng isang de-aircon na opisina o kapihan, pwede ka pang umisa o dumalawa. Pero kung ikaw ay certified mandirigma na nakikipagbalya sa loob ng jeep, ng bus o ng MRT o di naman kaya'y tagaktak ang pawis at nangangamoy na, nako, hindi na dapat tinatanong yan. Pero paalala ng mga eksperto, nakakasira ng kulay at tela ang labis na paglalaba. Kaya hinay-hinay lang para mapanatili ang likas na ganda ng iyong pantalon. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Pinaghahatak ng Manila Traffic and Parking Bureau at MMDA ang higit 30 iba't ibang sasakyan sa isinagawang Mabuhay Lane Clearing Operation sa lungsod ng Maynila. Bahagi pa rin ito ng misyon ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na linisin ang mga lansangan para sa publiko. Ang buong detalye tinutukan ni Boy Gonzales. Kaliwat ka ng clearing operation ng pinagsanib na pwersa ng Manila Traffic and Parking Bureau at MMDA ang isinagwa sa Mabuhay Lane sa lungsod ng Maynila kaninang umaga. Ayon kay Jack De Acosta, Sector 3 Commander ng MTPB, higit sa 30 sasakyan ang nato mula sa Mabuhay Lane sa Oroqueta Street, Santa Cruz, sa Tayuman Street, Abad Santos Avenue at Rizal Avenue. Karamihan sa mga nahatak ay motorsiklo, tok-tok at 4 na kotse ay dadalhin sa impounding area sa Tumana, Marikina City. Ang mga tricycle naman na nahatak ay dadalhin sa impounding area sa Central Market, habang ang ilang sasakyan na mayroong driver ay binigyan lamang ng citation ticket. Ang operasyon ay alinsunod na rin sa direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na naglalayong ibalik ang mga lansangan sa mga tao at mapabuti ang daloy ng trapiko, lalo na sa mga alternatibong ruta
tuwing rush hour. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik kulungan ang pinatalsik na Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol dahil sa pangambang balak nitong sirain ang mga ebidensya laban sa kanya. Habang pinangangambahan din ang buhay ng newborn at premature babies sa Gaza dahil sa kakulangan ng gasolina at kawalan ng kuryente. Ang mga balita sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea, balik kulungan ang pinatalsik na dating Pangulo ng Korea na si Yoon Suk Yeol ukol muli sa kasong insureksyon na may kaugnayan pa rin sa pinatupad nitong panandaliang martial law noong nakaraang taon. Ayon sa Seoul Central District Court, ang inisyong warrant of arrest ay dahil umano sa paghihinalang balak sirain niyon ang mga ebidensyang laban sa kanya o ang tinatawag na obstruction of justice. Habang pansamantalang ipiniit sa solitary cell ang 64-year-old dictator matapos itong dumalo sa hearing na tumagal na 7 oras kung saan ito itinanggiang lahat ng kasong ipinataw laban sa kanya. Matatandang na-impeach yun noong Abril at napalitan sa pamamagitan ng snap elections kung saan si Lee Jae-myung ng oposisyong Democratic Party ang nagwagi. Sa iba pang balita, pinangangambahan naman ngayon sa Gaza ang maisalba ang buhay ng mga newly at premature babies na kinakailangan ng mas maraming incubators. Ito rin ay dahil sa nararanasang fuel shortage sa rehiyon kung saan may ilang doktor ang kinailangan sa gawa ang kanilang mga medical surgery nang walang kuryente. Bagay na dulot pa rin na nagpapatuloy ng gyera sa Gaza. Ayon sa isang Israeli military official, nasa 160,000 litro ng gasolinang nakalaan at idinala sa mga ospital nitong nakaraang araw. Ngunit ang pag-distribute nito ay hindi raw anya saklaw o kontrol ng Israel. Samantala, umaasa naman ang mga residente ng Gaza sa isang buwang tigil putukan na ayon kay Trump ay nagkasundo na umano ang dalawang partido, ang Israel at militanteng grupo na Hamas. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng theatrical dance, nasa bansa ngayon ang cast ng global dance phenomenon Burn the Floor Ballroom Reinvented para magtanghal sa bansa hanggang Linggo. Ang pasilip sa kanilang jaw-dropping performances at panayam ni Showbiz Angel sa nag-iisang Pinoy sa lineup, tutukan sa report na ito. Umarangkada na kagabi ang unang show sa bansa ng global dance phenomenon Burn the Floor Ballroom Reinvented sa The Theater ng Soler Resort sa Parañaque. Isang talented artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumubuo sa cast ng Burn the Floor, kabilang na ang nag-iisang Pinoy sa lineup na si Dion Holganza, ang powerhouse vocalist mula Cebu City. I am beyond proud to be part of it, and I feel like Filipinos should watch it. We should watch it because we love ballroom and we love music. So, yeah, proud. Yes. Bago naging bahagi ng world-class dance theatrical show, ang ating kababayan nagpe-perform sa cruise ship. Kaya naman pa ito sa mga nangarap ding sumabak sa international stage. Never stop dreaming. Talent only takes you somewhere, but discipline and working hard is like number one. Work hard. Yeah. Practice. At syempre, nakakwentuhan ko rin ng touring dancers ng show na first time raw sa Pinas. Ang mga ito interesadong mabisita ang ilan sa mga ipinagmamalaking isla sa bansa at matikman ang... What's something you wanted to try? Those duck eggs or something? The eggs. The balut? Yes! Ang Burn the Floor Ballroom Reinvented ay anilay breathing new life sa traditional dances gaya ng waltz, tango, cha-cha, samba, rumba, and jive. I think people who come and sit in those seats will go through all the different various of emotions, from crying to high energy to passion. Yeah, it's pretty special. Pero bago sumabak sa stage, mayroon nga ba silang tila pre-performance ritual bukod sa usual warm-up? Some people like to take a nap, some people like to meditate, pump music, eat. Maybe we don't eat and we wait till after the show. It depends on how you feel. But yeah, everybody has their own little personal thing, but we like to do some casts like team building always before the show. Magpapasiklaw ang cast ng Burn the Floor sa bansa hanggang July 13.
Para sa mga nais manood, bisitahin lang website ng Ticket World. Para sa MBC TV Network News, ito bang ng Showbiz Angel Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, lalaki sinaksak ng kapitbahay nitong lasing. Sa MBC TV Sports LA Tenorio, handa na nga bang magretiro sa basketball? At sa TNVS, Pinoy Nurse, tumanggap ng regalo mula mismo sa Pangulo ng UAE. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinatututukan sa gobyerno ang pagsagip sa 13 pang tripulanteng Pinoy na kasamang binihag ng mga rebeldeng grupo ng Houthi sa Red Sea. Apila ng isang senador, mabilis at mapayapang negosyasyon para sa mabilis na paglaya ng mga biktima. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pinatitiyak ni Senador Lito Lapid sa ating gobyerno at sa international community ang kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na sakay ng Greek-owned cargo vessel na MV Eternity Sea sa Red Sea na inatake ng mga rebelding Houthi kamakailan. Panawagan ni Lapid na rapat lang saklolohan ng mga kinaukulang ahensya mula sa local at international community ang mga bihag na crew ng MV Eternity Sea. Pakiusap ng senador ay idaan sa mapayapang negosasyon ng ating mga kinaukulang ahensya para mapalaya ang mga kababayan nating seafarers at makapiling muli ang kanilang mga pamilya na labis na nag-aalala. Hinimok ni Senador Lapid ang ating mga kababayan na ipagdasal ang kaligtasan ng mga bihag na hawak pa rin ng mga teroristang Houthi sa Red Sea. Sa report ng Department of Migrant Workers o DMW ay 8 na sa 21 Filipino crew ng barko ang nailigtas habang 13 pa ang pinaghahanap. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, nagtutulong-tulong sila ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Foreign Affairs para matiyak ang kinaroroonan ng mga nawawala sa ilalim ng One Country Team Approach. Kasunod ng report na posibleng bihag ng mga Houthis ang iba pang Filipino seafarers, ngunit wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad. Hindi na umano dinadaanan ang Red Sea at Gulf of Aden at sa Horn of Africa na dumadaan ang karamihan ng mga barko para makaiwas sa pag-atake ng mga Houthi. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-aagaw ngayon ang isang rider matapos agaw buhay ngayon ng isang rider matapos maaksidente habang nagmamaneho sa Abukay, Bataan. Ang itinuturong dahilan ng kanyang aksidente ang biglang pagtawid ng isang aso. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakakumpay ngayon sa Bataan General Hospital at agaw buhay ang hindi pa nakikilalang lalaking sugatan matapos mabagok ang ulo nito na sumemplang sa motorsiklo matapos makabaga ito ng aso sa karsada sa kasagsagan ng ulan sa Barangay Salyan, Abukay, Bataan kagabi. Ayon sa rescue ng MDRRMO Abukay, naganap ang aksidente alas 11:58 kagabi matapos itawag sa kanila ng MBDA na may nakandusay na isang lalaki sa karsada at nakita nilang patay ang aso na nasa gasaan ng biktimang rider na agad itong rider dinala sa Bataan General Hospital. Ang pagkakakilanlang ng biktima ay nakasuot ito ng t-shirt na kulay asul at short na medyo kulay pula. Makikita rin ang plaka ng motorsiklo nito na nakapost sa ating pagbabalita. Sa may mga kaanak na di pa umuwi kagabi, maaring magsadya sa Abukay PNP para sa iba pang detalye. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao del Sur. Isa na namang insidente ng karahasan na may kaugnayan sa labis na pag-inom ng alak ang naiulat sa lungsod ng Digos, Davao del Sur matapos saksakin ng isang lasing na lalaki ang kanyang kapitbahay sa Barangay San Miguel noong gabi ng Hulyo 9, 2025. Batay sa report ng Digos City Police Station, dakong alas 9:10 ng gabi, isang concerned citizen ang personal na tungo sa impilan upang i-report ang pananaksak na naganap sa Purok Jimelina, Alisuso Drive, Digos City, Davao del Sur. Kinilala ang biktima sa alias na Jaime, 60 anyos, may asawa at isang manggagawa. Ang suspect ay nakilalang si alias Putut, 40 anyos at kapwa residente sa lugar. Sa investigasyon ng kapulisan, lasing ang suspect at nagwawala sa kanilang lugar habang nagbabantang sirain ang mga kagamitan. Sa pagsisigaw ng suspect, sinubukan siyang awatin ng biktima na nauwi sa mainitang pagtatalo. Sa kasagsagan nito, sinaksak ng suspect ang biktima sa tiyan gamit ang isang 18 pulgadang kutsilyong pangkusina. Agad na dinala sa Davao del Sur Provincial Hospital ng biktima habang mabilis namang tumakas ang suspect. Sa tulong ng agarang hot pursuit operation, voluntaryong sumuko si alias Putut. Kinabukasan ng alas 7:30 ng umaga, Hulyo 10. Siya ngayon ay nasa kustodiyan ng kapulisan at harap sa inquest proceedings. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang 20 anyos na binata matapos itong ireklamo ng kanyang ina dahil sa pananakit at pagbabanta na papatayin to ng pagbawalan ng anak na tigilan na ang paggamit ng illegal na droga sa Malasiki, Pangasinan. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casem, officer in charge ng Malasiki Police Station, ang suspek ay kinilalang si Ranilo Narun Jr., residente ng Barangay Don Pedro ng nasabing bayan. Nang maaresto ang suspek at i-body search na kumpiska sa kanyang pag-iingat ang 2 HL transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.7 grams at may street drug price na 4,000 pesos at isang ginupit na aluminum foil. Sa ngayon nasa kustodiya ng Malasiki Police Station ang suspek at naharap sa patong-patong na asunto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Arisartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga ng bagong Vice Commander ng Philippine Army si Major General Efren Morados, ang dating Brigade Commander ng 8th Author Brigade Philippine Army Northeast Samar. Isinagawa ang isang joint assumption ng doning of rank sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Ang 2-star rank ay nilagay ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido at newly installed Army Chief of Staff Major General Ronald Ches Alcucha. Bago maging Vice Commander ng Philippine Army, si Major General Morados ay naging Commander ng 8th Author Infantry Brigade Philippine Army sa Northeast Samar. Nagpaabot naman ng pagpapasalamat ang provincial government sa lalawigan sa serbisyo ng opisyal na naging bahagi sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Sa kanyang pamumuno sa Northeast Samar, naitala ang pagbuwag ng mga guerrilla front units, pagkakanyutralize sa ilang membro ng New People's Army, kabilang matataas na leader at pagkakasabat ng iba't ibang uri ng armas. Sa ngayon ay wala pang anunsyo na magiging kapalit ni Major General Morados. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit, pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ng regalo mula sa presidente ng United Arab Emirates ang isang nurse na overseas Filipino worker. Kapalit nito ay mensahe mula mismo sa Pangulo na nagpapasalamat sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Ang Pinoy nurse hindi naman naiwasang magbalik-tanaw sa naging karanasan noong kasagsagan ng COVID-19. Ang kanyang kwento ay hahatid ni Rose Babiera. Oh wow, this is actually from President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. May pa-letter sila. Ayan. It says here, to all of our frontline heroes, it is a great privilege to extend my sincere and heartfelt thanks to you for the vital role that you played in response to the COVID-19 pandemic. So this is because of the COVID-19 pandemic. Isang Pilipino na nagtatrabaho sa United Arab Emirates o UAE bilang isang nurse ang nakatanggap ng regalo mula sa Pangulo ng Bansa bilang pagkilala sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Sa isang video na in-upload ni Tito Michael, pangalan niya sa TikTok, casual na nagtatrabaho ang nurse nang saglit siyang inabala ng isang empleyado mula sa Human Resource o HR at inabutan ng isang box. Kita sa mukha ng nurse na wala itong ideya kung ano ang laman ng munting regalo. Ngunit bago buksan ang box, binasa muna niya ang mensahe na kalakip
tweet nito kung saan niya napagtanto na ito pa ay galing sa Pangulo ng UAE bilang pasasalamat sa mga nasa linya ng mediko na walang pagdadalawang isip na tumupad sa kanilang sinumpaang trabaho na magligtas at rumesponde sa mga naapektuhan ng COVID-19. Hindi naman napigilan na magbalik tanaw ni Tito Michael sa bahagi ng buhay niya na anya ay hindi niya alam kung paano niya na-survive. Kwento ni Michael, noong panahon ng pandemya, siya ay isang ward nurse, isang role na talagang kailangan sa mga ospital noong panahong iyon. Ngunit hindi lamang ginawa ni Michael ang kanyang trabaho bilang ward nurse. Siya ay nanguna rin bilang isang team leader sa Intensive Care Unit o ICU ng ospital na pinagtatrabahuhan. Pag-amin niya, nabalot din siya ng kaba noong mga panahong iyon at paulit-ulit na tinanong ang sarili kung ligtas pa ba ang ginagawa. Pero mas nanaig ang puso ng pagseserbisyo kay Michael na mahalagaan niya lalo na sa panahon ng krisis. Kung mayroong isang bagay na natutunan ang nurse sa karanasang ito raw ay ang maniwala sa sariling kakayahan. Sa huli, binuksan na niya ang regalo kung saan tumambad sa kanyang isang gintong barya at dito nakaukit ang mga katagang frontline heroes. Labis naman ang pasasalamat niya sa gobyerno ng UAE na nakaka-appreciate ng kanilang mga sakripisyo bilang nurse. Oh wow, better late than never. Thank you so much, Mr. President. So tingnan na natin kung ano ba yung gift ni Mr. President. Oh wow! Ooh, is this even real? Totoong gold ba to? Pwede ko ba ito masanla? Oh wow, ang galing! Oh wow! I'm not sure if you could see but it says here, to our frontline heroes. Thank you so much, Mr. President. Shukran jazilan! Binaha naman ng pagbati mula sa mga netizen ang video na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, matapos ang kanyang ilang taong pamamayagpag sa PBA, pinag-iisipan na ni Barangay Ginebra Star L.A. Tenorio ang pagre-retiro matapos ang pagkatalo ng kupunan sa Game 7 ng semifinals kontra San Miguel Beermen. Ang pahayag ng atleta sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Pinag-iisipan ni Barangay Ginebra Star L.A. Tenorio ang pagre-retiro matapos ang pagkatalo ng koponan sa Game 7 kontra San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup semifinals. Sa kabuuang 18 seasons sa liga, posibleng ito na ang huling paglalaro ng kilalang Ironman ng PBA. Kahit maiksi lang ang minutong nilaro ni Tenorio sa decider, siya ang bida sa Game 6, kung saan nagbuhos siya ng 11 points sa huling yugto at nagpasok ng panalo at pampadikit na triple na nagdala sa Ginebra sa do-or-dime Game 7. Ito lang din ang tanging laro ni Tenorio sa season, kaya't ito ay tinuturing niyang pinaka-memorable. Sa kabila ng pagkatalo, binigyang diin ni Tenorio ang mahalagang karanasan ng mga mas batas sa kupunan, lalo na sa larong kasing bigat ng Game 7. Pinuri rin ni Tenorio ang kanyang matagal ng kaibigan at rival na si Chris Ross na nanguna sa San Miguel sa pagsungkit ng panalo sa pamamagitan ng 19 points, 7 assists at 4 steals. Inaasahang maglalabas ng desisyon si Tenorio sa mga susunod na linggo kung itutuloy na nga ba nito ang pagre-retiro. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga balitang aming nakalap ngayon pong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes. Naku, bisperas na po ng ating 86th anniversary ng DZRH. Malapit na para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.